Qualified ka ba na maka-apply sa bagong Ontario Workforce Priority Stream? Posibleng mag-open ho ito ngayong later part of summer 2026, kaya dapat ay paghandaan na. Pero ang sabi ng mga comment ninyo sa aking mga videos ay, ate, napakataas naman ng requirements. Mataas nga po ba? So ating pag-uusapan guys sa ating video ngayon, ano yung mga point system, ano yung mga importanteng dapat nating malaman sa inyong paghahanda. Kasi ito ang pagkakataon po, bagong-bago ho itong streams na ito ng Ontario, ito ang pagkakataon para maka-apply na kayo na naghahangad ng permanent residency dito sa Ontario. Hello everyone, si Ate Menchi po ito. Welcome back to another episode ng Menchi's Philcan Life. Thank you sa inyo na palaging nanonood at nakasubscribe na. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, all you have to do is click the subscribe button, like and share. Salamat po sa inyo. At pwede rin kayong maging channel members ng ating channel. Just click the join button below. At shoutout na sa ating mga channel members, kay Annabel Diadio, kay Jepons JFY Darters, Gerald Villaraso, kay Corazon Binene, Ariandel Maninaw, Marlo Kwasay, Marciano at Limpas. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. So let's go guys sa ating topic, ang bagong Ontario Workforce Priority Stream. At nilabas na po ng Ontario ang eligibility criteria. Parang consolidation po ito ng dating streams ng employer job offer, yung para sa mga international students, at saka para sa in-demand stream. Yun po yung dati, then pinagsama-sama nila into one simple streams. Sa biglang tingin ay maganda kasi lahat po ng tier level ay makaka-apply. Ang tier 0 to 3, the high-skilled, at saka po ang tier 4 and 5, yung mga semi-skilled and lower-skilled na mga trabaho. So, nung unang makita ko ito, sabi ko, wow, parang ito ang pagkakataon para maka-apply ang marami. Pero nang lumabas po yung scoring, nakita natin doon kung gaano kalayo ang magiging score nang mabababa po ang experience, ang language test, ang lugar kung saan naroon ang trabaho ninyo, yung mga ganon. Kaya yan ang pag-uusapan natin. Tatlong pathways po ang sakop ng priority stream na ito. One is for tier 0 to 3. Number 2 ay yung 4 and 5 tier. At saka ang ikatlo po ay para sa mga self-employed physicians who do not have a job offer. Yun. So we are more concerned on the tier level 0, 1 to 5. Yun ang ating doon tayo higit na magko-concentrate guys. So, at ang sabi nga po ninyo ay, ate, mahirap maabot ang hinihingi po na scores, no? So, simple lang ang ating video ngayon. Una, ating ibibigay ang mga main features ng programang ito. And then, the scoring system is very important. So, doon tayo po magbigay ng mahabang oras sa scores kung magkano or how much. Magkano ang posibleng maging score ninyo at yung score nyo kaya ay sapat para makapasok kayo at maduro kayo sa bagong programang ito ng Ontario. So ano ang mga main features po ng Ontario Workforce Priority Stream? Number 1, importante po ang job offer mula sa inyong employer na isang registered and valid po na employer. Kasi guys, employer-driven pa rin po ang lahat ng ito. Another one, ang work experience mo ay napaka-importante. May mga points po. Work experience mo in Ontario at saka work experience mo sa NOC mo, sa iyong NOC code. Kaya dapat alam nyo guys ang inyong NOC code at ito ba ay may experience na ba ako dito. Kasi mismong dun sa job offer na yan, kung ano yung NOC sa job offer, dapat may experience kayo dyan. Malaki po ang weight. Your employer will initiate the first move para kayo po ay mapa-apply dito. Sila po ay merong employer's portal at meron din pong mga employer's requirements. Sabi ng isa kong viewer ay, ate, 1 million ang revenue ng employer ko. Meron kaya siyang ganon? Well, the best thing guys ay makipag-usap po kayo sa inyong employer kasi malapit na simulan ang programang ito. Another feature guys nito ay ang expression of interest. Napaka-importante ho noon kasi doon ho kayo mabibigyan ng score at doon nila sasabihin kung kayo ay idodraw nila or pipiliin nila. Sa scoring, you can get as much as 130 points. Yan. Marating nyo kaya ang 130 points? Yan. Tingnan natin guys mamaya. Isa-isahin natin. At scorean nyo ang sarili nyo. Importante din guys yung work location, yung hourly rate ninyo, yung sweldo,
yung work experience, education ninyo, language test, etc. Yun po yung may matataas na mga weight dito sa program. So briefly guys, ibigay ko sa inyo ang mga requirements for applicants. Kailangan may work experience kayo in Ontario and in the NOC na may job offer kayo. Okay, importante yon. So, kailangan din meron kang job offer, of course. Kung may license, that's good. Depende sa inyong trabaho kung licensure ito. Ano ho? And then, kailangan meron kayong language test na mataas para mataas ang score. Kapag ka guys, 5 ang inyong CLB, 0 point na yon. So, pataasin natin. And then, ang education ninyo in Ontario, kung meron kayo, then that's good. Extra point. Kung outside Canada kayo nag-aral, kailangan ng educational credential assessment mula sa WES, mga IQAS, IQAS, etc. Ano ho? Ano ang inyong legal status in Canada right now? And dapat you intend to work and live in Ontario. Para naman sa employers, ang requirement po, dapat ay active ang inyong business in the last 3 years. And it should be located in Ontario, of course. You should meet the revenue requirements. Kapag nasa labas po ng Toronto, ay mas bababa ang revenue requirement. And you must have an approved application for employment position. Yun po ang sinasaad doon. At iba pa, ipa-flash ko na lang guys. At lahat ng yan ay nandun po sa website. Sa point system guys, 130 points maximum. So, you have to find out kung saan kayo aabot ho, no? Ang sabi naman guys sa website ay no minimum points required. Ibig sabihin kahit mababa sa 130 ang naging score ninyo, ang naging points ninyo ay pwede po kayong mag-up. Ang overall guys na proseso dito ay ang employer magsasubmit ng inyong job offers employer portal at pag meron na ay makakatanggap kayo ng job offer ID na siya yung gagamitin para makapag-register na kayo ng inyong expression of interest within 30 days. At doon po sa expression of interest, they will give you the corresponding scores at kung kayo ay may sapat na score, then they will invite you to apply to the pathway na, to the stream. Doon ninyo isasubmit yung lahat ng mga ebidensya, proof ng kiniklaim ninyo, ng inyong mga experience, hourly rate, work experience, etc. etc. Isasubmit ninyong lahat yan. So, pag na-approve kayo po sa inyong application, manonominate na kayo to the PR program. And by that time, saka kayo mag-a-apply to the federal PR program para makuha ninyo na ang minimithi natin na permanent residency. So, now let's go na guys sa scoring system o sa point system. Okay. Kung saan ang trabaho naroroon, meron pong score. Mataas ang inyong score, 15 points kung kayo ay nasa outside of Toronto. May Muskoka, Haliburton, yung mga ganyan ho, no? 15 points ang highest. At kung kayo po ay nasa outside of GTA, merong 5 if you're in Durham region, Peel, and York regions. Pero kung nasa loob ng Toronto, 0. 0 point po ang nasa loob ng Toronto. Ibig sabihin nito guys, ay bibigyan ng pagkakataon na maging permanent resident ang mga nasa labas ng Metro Toronto. Okay po. Next, ay ang occupation skill level. Ayan na. Kung kayo ay tier 0, management level, management positions, yan ang may pinakamataas po, 9 points. At ngayon, pag kayo ay nasa tier 4, 0 na guys ang tier 4. Tier 5, 0 pa rin. So, nakakapagpakamot ng ulo ho ba? Kasi, paano tayo tataas ang point nito kung 0 tayo? Ayan. Anyway, let's go on. Sa sweldo ho. Hourly rate ninyo, magkano ba? Kapag $40 per hour ang inyong rate, wow, 15 points. Ayun, pababa ng pababa. At pagdating po ng $20, 0 na guys. Ayun, 0 na. Now, sa occupational category, anong kategorya po ang trabaho ninyo? Nasa healthcare po ba kayo? Kayo ba ay nurse? Kayo ba ay physical therapist? Or kung ano man, 10 ang pinakamataas po na points. Kasunod ng trades and transport at equipment operator. Kung kayo ay nasa art, culture, recreation, and sport, kasama po ang sales and services, ay 2 points lang ho. Paano ato yung mga food counter attendant? 2 points po. Yung mga nasa hospitality, sa mga hotel, 2 points po.
Ontario work experience. Candidates working at least 6 months in job offer position. Kung naka 24 months, may mataas po. At kung 6 to 12 months lang ay 12 points. Meron pang work experience in Ontario. Bukod po yung NOC ninyo at bukod yung Ontario, ayan po, no? So kung 6 months lang ay 0. Titingnan din po ang inyong income tax history. Kung kayo ay merong 70,000 per annum, yung pinakamataas ninyo in the last 5 years, meron kayong 8 points at yung around 30,000 ho ay 0 na. Level of education. Ang highest level of education po ay doctorate with 10 points. Mga degree in medicine, dentistry, mga master's degree, yan ho ang magkakasunod. At ngayon ate, paano yon? Ako ay high school lamang ho. High school equivalent po in Canada ay yung old curriculum ho ay behind tayo ng 2 years. So dapat meron kang second year college to be in the level ng high school sa Canada. So kung yun po ang level ninyo, ang point po ay 0. Kung nag-aral po kayo sa Canada, number of post-secondary Canadian education, 10 points. Kung wala, 0. Kailangan pala makadalawang kurso kayo ng pag-aaral sa Canada para makakuha ng 10 points. Now, para sa inyong English test, ito ho. From CLB 9, 15 points. Pero kung kayo ho ay CLB 5 ang nakuha, ay 0 point. So, anong gagawin po kung mababa ang inyong English test? Pwede kayong mag-test uli. May pagod, may dagdag na gastos, and you really need to exert more effort para tumaas pa. Baka maka-9 kayo sa susunod. Kung bilingual, English and French, ay alam ninyo, meron din pong additional kayong points, 10 points, and kung one language lang, English lang, ay 5 points. Ito po yung pinaka-last para sa mga self-employed doctors po ito. Yan. In closing guys, medyo mahirap po makakuha ng 130 points na sinasabi. Ho. Pero ang sabi naman po doon ay there's no minimum score or minimum points required to apply. Kaya, if you think na you deserve to get the nomination ng province, you have everything here, mababa nga lang yung inyong mga points, then apply. Paghandaan na po ninyo kasi this streams will open before the end of the summer. Ngayon, it could be next month, August, it could be in September. Anytime soon po ay pwede itong buksan na. Ayun. So, sana nga makuha na po ninyo ang nomination ng province to apply for the PR program at maging permanent resident na kayo dito sa Canada and live and work here in Ontario. Thank you for watching. At kung kayo ay nakasubscribe na, maraming salamat po sa inyo. And kung hindi pa ako kayo nakaka-subscribe, click the subscribe button, like and share. At kung gusto niyo maging channel members din po ng ating channel, just click the join button below and follow po the instructions ng YouTube. At shoutout na sa ating mga channel members, kay Annabel Diadio, kay Jepons JFY Darters, Gerald Villaraso, kay Corazon Binene, Ariandel Maninaw, Marlo Kwasay, Marciano at Limpas. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. For watching, si Ate Menchi from Toronto. I'll see you in the next video.